Kabanata 101. Lahat ng iba pa ay hindi makapaniwala, hindi nila maintindihan kung bakit pinag-aagawan ng tatlo ang isang bagay na napakaliit. Mabilis ang tatlo. Ngunit, hindi sila sapat na mabilis. Biglang tumakbo ang isang matabang pug papunta sa tableta at nilulun ito. Hindi. Sigaw ni Clement na parang nawalan siya ng mahal sa buhay. Mukhang wasak din ang puso ni Herb, at nakasulat sa mukha ni Natalie ang pagkadismaya. Ms. Green, Mr. Clinton, Mr. Lisbon, ano ang ginagawa ninyo? Tanong ni Elijah na naguguluhan. Malalim na nagbuntong hininga si Herb. Biglang kumislap ang kanyang mga mata na may kasense ng pagkaapurahan habang may naisip siya. Pagkatapos, itinuro niya ang pug na malapit sa kanya. Kanino ang aso na ito? Akin po. Nerbyosong lumapit ang isang tauhan sa kanila. Pasensya na, Ms. Green. Hindi ko dapat dinala ang aso ko sa hotel. Patawarin niyo po ako. Huwag mo nang uulitin ito. Huwag mo nang gagawin ulit. Hindi pinahirapan ni Natalie ang tauhan. Salamat, Ms. Green. Napabuntong hininga ng tauhan habang nagpapasalamat kay Natalie. Nang paalis na siya kasama ang aso, tinawag siya ni Herb. Sandali lang. Maaari ko bang bilhin ang aso mo? Tanong niya, kumikislap ang mga mata sa pag-asa. Ano? Nanlaki ang bibig ng tauhan sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na magiging interesado si Mr. Clinton sa kanyang aso. Nang hindi siya makapagsalita, inisip ni Herb na hindi niya kayang maghiwalay sa aso. Kaya't nagsalita si Natalie, babayaran kita ng 200,000. Pakisuyo, ibenta mo sa akin ang aso. Bibigay ko ng 300,000. Ibenta mo sa akin ang aso. Sa wakas ay naintindihan ni Clement ang nangyayari. Nilulun ng aso ang tableta. Kung mabilis nila itong makukuha, dapat ay epektibo pa rin ang tableta. Sabi ni Herb, Mr. Lisbon, bibili lang ako ng aso. Bakit mo kinukuha sa akin? Ngumiti si Clement, maaring hindi mo alam ito, Mr. Clinton, pero mahal na mahal ko talaga ang asong ito. Pakisuyo, hayaan mong akin na ito. Bibigyan kita ng magandang bagay bilang pasasalamat mamaya. Hindi pwede. Kahit ano pa, pero ang asong ito ay akin, matatag na sabi ni Herb. Kung ganun, tingnan natin kung sino ang mas may kaya, hindi umatras si Clement. Tumingin si Herb sa tauhan at sinabi, babayaran kita ng 500,000. Please, ibenta mo na ang aso sa akin. Ako naman, 1,000,000. Itinaas ni Clement ang 10 daliri at mukhang kontento. Bagaman pangalawang ranggo lamang ang pamilya Lisbon, mayaman pa rin sila ng bilyon-bilyon. Kalokohan ang ikumpara ang yaman sa kanya. Bibigyan kita ng 2,000,000, sabi ni Herb habang nakangiwi. Hindi siya kasing yaman ni Clement, kaya't ang 2,000,000 ay hindi maliit na halaga para sa kanya. Nakikita kung paano nag-aagawan ang dalawa para sa isang pug, lahat ay nagulat. Ang pug ay normal lamang sa kanilang paningin, at ang 2,000,000 dolyar ay sapat na upang makabili ng ilang kotse. 5,000,000. Nagalok si Clement ng halagang iyon nang walang pag-aalinlangan at iniwang desperado si Herb. Sige na, panalo ka na. Malungkot na bamantong hininga si Herb. Kabanata 102. Sige, kunin ko na. Natuwa si Clement. Sa katunayan, parang naging excited pa siya nang sabihin niya sa staff, kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon na nabili ko na ang aso mo ng 5,000,000? Mr. Lisbon, seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ng staff. Agad na pumirma ng check si Clement para sa 5,000,000. Nang matanggap ng staff ang check, parang hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Sobrang saya ni Clement kaya sinabi niya kay Natalie, Ms. Green, pwede ba akong humingi ng pabor? Sabihin mo sa staff ng hotel na patayin ang aso para sa akin at kunin ang tableta sa tiyan nito. Tumanggo si Natalie at tumawag ng 2 lalaki para kunin ang aso. Sa sandaling iyon, napagtanto na rin ng lahat ang nangyayari. Lumalabas na hindi pala nag-aaway si Clement at Herb dahil sa aso. Sa halip, ang tableta na kinain ng aso ang habol nila. Hindi ba walang kwenta ang pil na yon? Nakakagulat na handang gumastos si Mr. Lisbon ng 5,000,000 para lang makuha yon. Mas mamahalin sana yon kung hindi, yun nakain ng aso. Tama. Kahit si Mr. Clinton ay talagang gustong-gusto rin ito. Mukhang hindi pala ordinaryong tableta iyon. Baka nga totoo ang sinabi ng isa pang tao. Kaya ba nitong gamutin ang lahat ng sakit sa mundo? Kahit na parang hanggal ito sa lahat, iyon na lang ang tanging makatuwirang paliwanag.
Tumingin si Elijah kay Clement at kay Herb at nagtanong, Mr. Clinton, Mr. Lisbon, mukhang walang kwenta ang pil na yun. Bakit nyo pa gustong bilhin, yun? Kinain pa nga ito ng isang aso. Walang kwenta. Nang iinsultong ngumiti si Herb. Mr. Smith, paano ka naging ganyan katanga? Hindi ba't pamilyar ka sa mga medical achievements ni Mr. Wilder? Noon, pinigilan niya ang pagkamatay mo gamit ang isang tableta at ibinalik ka mula sa kamatayan gamit ang acupuncture. Paano magiging walang kwenta ang gamot niya? Tama. May tao talagang lalong nagiging tanga habang tumatanda. Ang kayamanan ay nagiging basura at ang basura ay nagiging kayamanan. Nakakatawa naman, sarkastikong sinabi ni Natalie. Nagalit sa sobrang kahihiyan si Elijah at agad niyang sinabi, aaminin ko na mayroon siyang kaunting kakayahan sa medisina. Pero hindi siya kagaling gaya ng sinasabi niyo. Sino ba ang nakakaalam kung saan niya nakuha ang gamot noon? At ang acupuncture na ginawa niya. Swerte lang niya na alam niya kung paano tanggalin ang klaseng lason na iyon. Kung hindi, matagal na siyang yumaman at hindi sana siya magiging dukha ngayon. Tama. Kung ganoon nga siya kagaling, hindi siya magiging talunan ngayon. Puno ng paghamak ang mukha ni Belinda. Umiling si Herb habang nakangiti, palihim na hinahamak sila dahil hindi nila nakikilala ang legendang lalaki. Ang pagiging bihasa lang sa flying acupuncture ay gagawin ng pinakamahusay na doktor sa mundo si Sebastian. Kung gusto niyang sumikat, hindi naman magiging mahirap iyon. Patuloy na nanghahampas si Natalie. Inisip niya namang mang si Elijah at ang iba pa para isipin na walang kwenta si Sebastian. Nakakatawa iyon ng sobra. Nandito na si Mr. Walter. Naguluhan ang lahat nang marinig ang pangalan. Wala kasing kilalang prominenteng pamilya sa Ravenview City na may ganitong apelyido. Habang iniisip nila kung sino ito, lumapit sa kanila ang isang lalaking maayos manamit na may tiwala sa sarili. Mukhang nasa edad ng 27 siya at nasa 6 na taon pa ang taas. Mayroon siyang matipunong pangangatawan at mukhang elegante. Naglalabas din siya ng isang mapang-api na aura na ikakatakot ng sino mang tumingin sa kanya. Sa likod ng lalaki ay isang maganda at may kurbasyon na dalagang mukhang sekretarya. May hawak itong dokumento at nakaopisina ang pananamit. Sa likod nila ay may dalawang lalaking nakasuot at may sunglasses, malinaw na mga bodyguard sila. Nang makita sila ni Lillian, labis siyang nagulat. May iba't ibang damdaming lumitaw sa kanyang mga mata. Kilala mo ba siya? Napansin ni Sebastian na may kakaiba sa reaksyon niya batay sa ekspresyon ng mukha niya. Tumanggaw ng bahagya si Lillian. Matagal nang magkakilala ang mga pamilya namin. Pero 5 taon na ang nakalilipas nang lumipat sila. Nawalan na kami ng komunikasyon simula noon. So, magkababata kayo. Naramdaman ni Sebastian ang kaunting pag-aalangan. Hindi siya nagiging petty. Sa halip, may kutob siya na hindi lang basta isang childhood sweetheart si Mr. Walter kay Lillian. Lily. Nang makita ng lalaki si Lillian, agad itong ngumiti ng gwapo at binilisan ang lakad. Pagdating niya kay Lillian, binuksan niya ang kanyang mga braso para yakapin siya. Kabanata 103. Si Lionel Walter. May nakilala sa lalaki. Ah, si Lionel pala. Siya pala ang dating Prince Charming ng Ravenview City noon. Nakuha niya talaga ang puso ng lahat ng mga dalaga. Tama ka. Narinig ko noon na may gusto rin pala sa kanya si MS Lillian. Kung hindi lang sila lumipat, baka siya na ang lalaking nakatayo sa tabi niya ngayon. Nagbulong-bulungan ang lahat. Kahit mahina na ang boses nila, narinig pa rin ni Sebastian at nakaramdam siya ng pangamba. Sa sandaling iyon, tumayo si Lionel sa harapan ni Lillian at ibinuka ang kanyang mga braso, handa siyang yakapin ito ng mahigpit. Agad na ikinuyom ni Sebastian ang kanyang mga kamao at kumislap ang galit sa kanyang mga mata. Naisip ni Sebastian na matapang si Lionel dahil gusto nitong yakapin ang kanyang asawa sa harapan niya. Pero bago papigilan ni Sebastian si Lionel, biglang umatras si Lillian. Mr. Lionel, kailan ka pa bumalik? Lily, bakit parang masyado kang formal? Layo ang tawag mo sa akin dati, hindi ba? Matanda na ako ngayon. At saka, kasal na ako. Tinuro ni Lillian si Sebastian at sinabing, siya ang asawa ko, si Sebastian. Ngumiti si Lionel, narinig ko sa mama mo. Hindi naman daw tunay ang kasal nyo. Bumalik ako para makita ka. Pakasalan mo ako. Pwede naman tayong magpakasal pagtagal. Nang sabihin niya iyon, biglang nagulat ang lahat at nagbulungan na naman sila. So hindi pala talaga kasal si MS Lillian at ang walang kwentang lalaking iyon, ha? Alam ko na.
Bakit naman magkaka-interes ang Diyosa ko sa isang walang kwentang katulad niya? Matagal ko nang alam na peke iyon. Napakaganda ni MS Lilian, at marami siyang manliligaw. Pipili siya ng kahit sino gusto niya, at mas magiging 100 beses na mas mabuti sila kaysa sa basura na iyon. Gaya pa rin ng dati si Mr. Lionel. Bumalik siya makalipas ang ilang taon para lang pakasalan ang pinakamagandang Diyosa sa Ravenview City. Ang galing niya talaga, no? Sa tingin ba ninyo papayag si MS Lilian? May curious na tanong ang isa. Hindi na kailangan pang sabihin yun. Gwapo at mayaman si Mr. Lionel. Magaling pa siya sa lahat ng bagay. Walang babaeng makakatanggi sa kanya. Siguradong papayag si MS Lilian. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Biglang bumigat ang ekspresyon ni Sebastian habang sinasabi niya, para ba akong isang patawa sa iyo? Paano mo nagawa manligaw ang asawa ko sa harapan ko? Sumulyap si Lionel kay Sebastian at may paghamak na sinabi, isa ka lang panangga na nakuha ni Lilian. Tapos na ang kontrata mo sa kanya ngayon. Pagkatapos ng hapunan, maghihiwalay kayong dalawa. Pagkatapos noon, gagantimpalan kita ng $1,000,000. Tumawa si Sebastian. Hindi ikaw ang magdedesisyon dyan. Bago pa may buhos ni Lionel ang galit niya, lumabas ang sekretarya niya mula sa likod niya at pinagalitan si Sebastian, ang lakas ng loob mong pagsalitaan ng ganyan si Mr. Lionel, gusto mo bang mamatay? Matapang ka talaga. Ngayon lang may nang-ahas magsalita sa akin ng ganyan. Tumawa nang nanghahamak si Lionel. Mabilis na tumayo si Lilian sa harap ni Sebastian at sinabing, Mr. Lionel, hindi niya sinasadyang sagutin ka. Please, huwag mo siyang pansinin. Nag-aalala ka ba para sa kanya? Bahagyang nay na si Lionel. Hindi sinagot ni Lilian ang tanong niya. Mr. Lionel, nagsinungaling sa'yo ang mom ko. Hindi peke ang kasal namin. Imposible. Hindi ako maniniwalang magugustuhan mo ang walang kwentang basura katulad niya. Lily, alam kong galit ka sakin dahil hindi kita kinontak sa nakaraang 5 taon. Pero may dahilan ako para doon. Pagkatapos ng hapunan, ipapaliwanag ko ng mabuti ang lahat sa'yo, sabi ni Lionel. Kabanata 104. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sakin. Hindi ako makikipaghiwalay kay Sebastian. Imposible na magsama tayong dalawa. Kaya, huwag mo na akong hanapin ulit. Seryosong tinanggihan ni Lilian si Lionel, at hindi makapaniwala ang lahat. Sa sandaling iyon, lumapit si Elijah kay Lilian. Lilian, huwag nang matigas ang ulo mo. Higit na mas kahanga-hanga si Mr. Lionel, at mas mabuti siya para sa'yo kaysa sa basurang iyon. Mahal na mahal ka rin niya. Huwag mong sayangin iyon. Pagkatapos ng event, makipaghiwalay ka na agad sa lalaking yon. Mabilis na dagdag ni Evelyn, tama ang lolo mo. Pagkatapos mong makipaghiwalay sa kanya, pumili tayo ng petsa para sa engagement mo kay Mr. Lionel. Hindi ako magpapakasal sa kanya, kaya huwag ninyo akong pilitin. Nay na si Lilian. Lilian, alam mo ang sitwasyon ng pamilya natin ngayon. Ang basurang iyon ay walang maitutulong sa atin. Pero iba si Mr. Lionel. Kung magpapakasal ka sa kanya, sigurado akong tutulungan niya tayo. Alam ni Elijah ang ugali ni Lilian, kaya gumamit siya ng emotional appeal at moralidad para suportahan ang kanyang argumento. Ngumiti si Lionel, syempre. MS Lisbon, pakiabot na kay Mr. Smith ang kontrata. Iniabot ni Helen Lisbon, ang sekretarya, ang dokumentong hawak niya kay Elijah. Nang mabasa niya ito, natuwa siya ng husto. Galing ito sa Phoenix Corporation. Mr. Lionel, parte ka na ba ng kumpanyang iyon ngayon? Buong pagmamalaki na sabi ni Helen, pinuno si Mr. Lionel ng Project Department sa Phoenix Corporation. Gulat na gulat ang lahat. Gaya ng inaasahan kay Mr. Lionel. Talagang kahanga-hanga siya. Hindi ako makapaniwalang sumali siya sa Phoenix Corporation at naging pinuno pa ng Project Department. Pinakamataas na antas iyon ng pamumuno sa kumpanyang iyon. Nangunguna pa rin ang Phoenix Corporation sa mga kumpanya sa buong mundo. Kahit isa lang na proyekto ang pinangangasiwaan niya, maituturing pa rin siyang importanteng tao. Kahit ang 4 na prominenteng pamilya ay kailangan siyang respetuhin. Oo naman. Pinuno siya ng Project Department, at malaki ang kapangyarihan niya. Makikipag-partner ang kahit na anong pamilya sa Phoenix Corporation basta't may magandang relasyon sila sa kanya. Mahirap magtago ng tahimik. Nainggit ang lahat ng mga tao, at labis na nahumaling ang mga babae. Gusto na nilang sumugod kay Lionel at mag-volunteer na pumalit kay Lilian.
Buong pagmamayabang na sabi ni Lionel, isang order iyon mula sa Phoenix Corporation na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ibilang mo na yun bilang welcome gift. Pagkatapos kong pakasalan si Lillian, bibigyan kita ng isa pang order na higit sa 3 bilyon. Hindi mauubusan ng oportunidad. Maraming salamat, Mr. Lionel. Tuwang-tuwa si Elijah. Sa tulong ng isang grandson-in-law na tulad ni Lionel, muling makakaangat ang Smith family. Tumingin si Lionel kay Sebastian. Hoy, bata, nakikita mo ba kung gaano kalaki ang pagkakaiba natin ngayon? Kilalanin mo ang limitasyon mo at makipaghiwalay ka na kay Lillian. Kaya kitang bigyan ng sapat na pera para mabuhay ka ng marangya habang nabubuhay ka pa. Ngumiti ng makahulugan si Sebastian. Sabi mo kanina pinuno ka ng project department sa Phoenix Corporation. Kung ganun, bakit hindi pa kita nakita noon? Sino ka ba sa akala mo? Bakit kailangan mong malaman kung ako ba ang head ng project department? Puno ng panghahamak ang mukha ni Lionel. Agad na nagpaliwanag si Evelyn, Mr. Lionel, dati siyang security guard sa Phoenix Corporation. Ah, kung ganun dati ka palang bantay sa kumpanya namin, ha? Dagdag ni Lionel na puno ng pangungutya. 2 araw pa lang naman ako sa kumpanya, kaya normal lang na hindi mo pa ako nakita. Ano sa tingin mo? Napag-isipan mo na ba ang alok ko kanina? Ngumisi nang nanghahamak si Sebastian. Ang yabang mo naman para sa isang bagong head ng project department. Nakakatawa. Walang hiya ka. Sumigaw si Lionel sa sobrang inis. Ang pagiging head ng project department ay isa sa pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Sa kakayahan ko, mabilis akong magiging vice president. Baka nga maging presidente pa ako sa hinaharap. Pero ikaw, isa ka lang bantay. Teka. Dahil isa kang lumpo, ni wala kang karapatan na maging isang bantay. Agad na sinabi ni Evelyn, may punto si Mr. Lionel. Siya ang tunay na lalaki dito, at isa ka lang nakadidiri ang insekto. Dahan daw ang sumang-ayon ang karamihan sa sinasabi nila. Tumawa si Sebastian. Hindi kailangan ng Phoenix Corporation ng mga walang kwentang tao. Tanggal ka na sa trabaho. Kabanata 105. Tanggal na ako. Natuwa si Lionel. Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang maliit na insekto. Hindi na nagpaliwanag si Sebastian. Inilabas niya ang kanyang phone at tinawagan niya si Casper. May 1 minuto ka para tanggalin si Lionel. Haha. Nakakatawa. Akala mo ba matatakot ako sa pagpapanggap mo na may tinatawagan ka? Bakit hindi ka tumingin sa salamin at tingnan mo kung sino ka talaga? Nakasulat sa buong mukha ni Lionel ang pagkasuklam. Tama yun. Kapani-paniwala ang pag-arte mo. Pwede ka nang makipagsabayan sa mga profesional na aktor, panunuya ni Evelyn. Ngumiti si Sebastian at hindi nagsalita. Noong magpapatuloy pa sana si Lionel sa panghahamak kay Sebastian, biglang tumunog ang kanyang phone. Kinuha niya ang kanyang phone. Si Casper ang tumatawag. Agad na nag-plastic smile si Lionel. Hello, Mr. Jones. Ano? Tanggal na ako. Bakit? Hello, Mr. Jones. Paano nangyari ito? Hindi makapaniwala si Lionel. Pagkatapos, mabilis niyang tiningnan si Sebastian nang may paghihinala. Ikaw ba yun? Sino yung tinawagan mo kanina? Ngumiti si Sebastian. Wala kang karapatang malaman. Ikaw. Itinuro ni Lionel si Sebastian, at nanginginig ang buong katawan sa galit. Sa sandaling iyon, humakbang si Evelyn at sinabing, Mr. Lionel, hindi ka mahuhulog sa kanyang mga panlilinlang. Isa lamang siyang basura na hindi man lang maalagaan ang kanyang sarili sa buhay. Walang paraan na malalaman niya ang anumang malaking bagay. Shots. I think nagkataon lang. Tama. Isa lang siyang basura. Kahit nagtatrabaho siya bilang bantay noon sa Phoenix Corporation, walang paraan na may kilala siyang importante. Kung hindi to nagkataon lang, malamang may narinig siyang balita bago ang araw na, talira na hulaan. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Naisip ni Lionel na may katuturan ito at itinuro si Sebastian bago sinabing may pananakot, muntik mo na akong maloko, basura ka. Kahit natanggal ako, wala itong kinalaman sa'yo. Ganun ba? Kung ganun, naniniwala ka ba na kaya kung ibalik ka sa trabaho sa isang tawag lang? Makahulugang sinabi ni Sebastian. Tumigil ka na sa kalokohan mo. Kung ganun ka Jose, luluhod ako at tatawagan kitang tito. Ngumisi si Lionel. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Nilabas ulit ni Sebastian ang phone niya para tawagan si Casper.
Ibalik mo si Lionel. Talagang magaling magpanggap ang batang yon. Sayang hindi siya artista. Nagsimulang magkomento ng may panghahamak ang mga tao. Maliban kay Natalie, walang naniwala kay Sebastian. Kung tutuusin, ang nagpatalsik kay Lionel ay si Casper, ang namamahala sa Phoenix Corporation. Itinuring siya ng lahat sa Ravenview City bilang ang pinakadakilang tao kailanman. Samantalang si Sebastian naman ay talo lang sa kanila kaya naisip nila na walang paraan para makilala niya si Casper. Pagkatapos, sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Lionel. Hello, Mr. Jones. What? You were joking. You almost scared me to death. Sige. I'll leave you to your work now. Pagkababa ng tawag, hindi napigilan ni Lionel na makahinga ng maluwag. Mabilis na tanong ni Evelyn, Mr. Lionel, nagsasabi ba siya ng totoo? Binalik ka sa posisyon mo. Anong ibig mong sabihin? Hinihila lang ni Mr. Jones ang paa ko, masayang sabi ni Lionel. Nanalo na ako. Lumuhad ka na at tawagin mo akong uncle, dir-diretsyong sabi ni Sebastian. As I've said, ginugulo lang ako ni Mr. Jones. Anong kinalaman niyan sa'yo? Since never akong natanggal, that would mean na walang reinstatement. So, never akong natalo, Lionel walang pakialam na sabi at nanunuya. Mr. Lionel is absolutely right. This is all a coincidence. Do you really think you're that great? Sabi ni Evelyn habang nagsusuot ng disdainful expression. Umiling si Sebastian. Hindi siya makapaniwala sa kanilang kakulangan sa katalinuhan. Napatunayan na ni Sebastian ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng 2 beses na tumawag. Hindi niya akalaing sasabihin nila na nagkataon lang. Iniisip niya kung pipi sila. Sinaman siya ng tingin ni Lionel at sinabing, pagod na akong makipagtalo sa iyo, brat. Pagkatapos ng event, makipag-divorce ka kaagad. You can state any conditions you want. Paano kung hindi ako pumayag? Tanong ni Sebastian na may matamis na ngiti. Kung gayon, hinahanap mo ang kamatayan, ngiting sabi ni Lionel. Kinakailangan. Tanong ni Sebastian. Nang makita ang ekspresyon ni Sebastian, agad na nagalit si Lionel, you're overstepping your boundaries, brat. I'm the scion of the Walter family. And we're greater than Ravenview City's 4 prestigious families. Bukod pa riyan, ako ang pinuno ng departamento ng proyekto sa Phoenix Corporation. Ang pagsira sa buhay mo ay kasing dali ng pumatay ng langgam para sa akin. Ngumiti ng nakakaloko si Sebastian. You're nothing but the head of a department in the company. Basically, empleyado ka lang, and that's nothing to be proud of. As for the Walter family, I don't really care about them at all. Kung ginagalit mo na naman ako, wala akong pakialam na tanggalin ang pamilya mo. Ha ha ha. Hinawakan ni Lionel ang tiyan niya habang tumatawa. Para bang narinig niya ang pinakadakilang biro sa mundo. Ang iba ay hindi rin napigil ang tumawa. Is he out of his mind? He's sure na hindi niya alam ang limitasyon niya sa kagustuhang tanggalin ang pamilya Walter. Nakakabaliw ang mga kalokohan niya. Baliw talaga siya. Ang lahat ay nagsimulang magkomento ng sarkastiko. Minasahe ni Lillian ang kanyang mga templo gamit ang kanyang mga daliri at sumakit ang ulo. Alam niyang mahilig mag-bluff si Sebastian, ngunit hindi niya inaasahan na magiging magulo ang lahat. Akala niya matapang talaga itong sabihin ang anumang gusto niya. Lumapit si Jordan kay Sebastian at mayabang na sinabi, matagal na kitang ayaw, brat. Ipapaalas mo rin ba ang pamilya Hunter? Kung talagang may death wish ka, I don't mind doing that in the meantime. Mahinahong sabi ni Sebastian. Ha ha ha. That's hilarious. Hindi na ako makatawa. Tawa ng tawa si Jordan na nagsimulang sumakit ang tiyan. Nagtawanan ang mga tao. Ayoko rin sayo. Bakit hindi mo rin itapon ang pamilya Reeves? Biglang may lumapit sa kanila na grupo. Nakasuot ng military outfit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na namumuno sa grupo. Mukha siyang mabangis at nangingibabaw habang kumpiyansa siyang naglalakad. Nasa likuran niya ang 8 gwardya na nakasuot ng baluti. Panay ang lakad nilang magkasabay. Napuno ng kanilang kahangahangang hangin ang lugar. Yan ang mga tauhan ni Lord Wavebreaker, Wave City Defenders. Sa tingin ko si Gabriel Reeves ang pinuno nila, ang ikalawang anak ng Reeves family. Nabalitaan ko na minsan na siyang nagtrabaho para kay Lord Wavebreaker at naging leader pa siya. Mukhang totoo yung balita. Mukhang dominante si Mr. Gabriel. Ginulo rin ba siya ng basurang iyon?